hindi mo mapanatili ang mga manonood sa iyong live stream, malamang may problema sa mga visual. Magbibigay ako ng 3 simpleng tips ngayon para gawing bad cases ang iyong visuals tungo sa good cases. Magsimula tayo sa mga batayan ng pag-frame ng sarili sa camera. Tandaan lang ang 3 hakbang. Una, hatiin ang screen sa 4 na pantay na bahagi. Pagkatapos, ipuwesto ang sarili sa gitna, mula dibdib pataas ang kita at sakupin ang humigit kumulang 75% ng frame. Mag-iwan ng kaunting espasyo sa itaas ng ulo, mga 25% ng screen. Kapag sobra ang espasyo sa itaas ng ulo sa frame, pwede mong ilapit ang iyong upuan sa camera. Ilapit ang telepono sa iyong sarili, ibaba ang taas ng tripod. Panatilihing ka-level ng iyong mata ang telepono, i-tilt ng bahagya ang telepono papunta sa iyo. Iayos ang proporsyon ng ulo at katawan sa frame. Kapag masyadong malaki ang ulo sa frame, pwede mong ilayo ang upuan mula sa camera. I-adjust ang taas. Taasan ang tripod. Panatilihing naka-level pa rin sa iyong mata ang telepono. Siguraduhing patayo ang orientation ng phone. Ayusin ang proporsyon ng ulo at katawan sa frame. Sa huli, i-frame ang taong nakaupo ng tuwid mula dibdib pataas at mag-iwan ng 25% na espasyo sa itaas ng ulo para sa mas magandang tingnan. Panatilihin ang tamang proporsyon ng ulo sa katawan. Habang nagla-live stream, palaging i-check ang iyong visuals at i-adjust ayon sa kailangan. May iba't ibang klase ng streaming posture. Narito ang ilang halimbawa para maging gabay. Framing mula bewang, framing mula dibdib, nakatayong posisyon. Kapag maayos na ang angulo, kailangan mo rin ng maayos na ilaw para sa iyong stream. Ang tamang ilaw ay dapat maliwanag at pantay ang distribusyon. Paano pumili ng fill light? Panoorin ang video na Essential Streaming Equipment List para matuto pa. Gamit ang fill light. Pag nag-live streaming tayo, bigyang pansin ang ilaw habang nagla-live at i-adjust ayon sa kailangan. Kapag madilim o hindi pantay ang liwanag sa mukha, humarap sa pinanggagalingan ng ilaw o magdagdag ng ilaw sa harap ng iyong mukha. Kapag sobra ang liwanag ng imahe, lumayo ng kaunti sa pinanggagalingan ng ilaw o gumamit ng puting papel o manipis na tela para palambutin ang ilaw o lumipat ng pwesto. Kapag may ilaw na diretsong nasa itaas, ilipat ito ng kaunti pa paatras at umupo ng hindi diretso sa ilalim ng ilaw. Kapag masyadong mataas o mababa ang ilaw, iayos ang taas ng ilaw para ito'y ka-level ng iyong mga mata. Pagkatapos matutunan ng framing at pag-aayos ng ilaw, ang pagpili ng tamang lugar para sa streaming ay magpapaprofessional ng itsura ng iyong stream at makakatulong para manatili ang mga manonood. Paano nga ba pumili ng tamang lugar? Una, iwasan ang mga ganitong sitwasyon. Magulong likuran, kita ang kisame. Masyadong maraming halo-halong kulay sa likod, sulok ng pader, maingay na lugar para sa streaming. Pangunahing requirement ng background, maayos, patag, at pantay ang kulay. Pinakamadaling paraan ay ang maghanap ng malinis at tahimik na kwarto sa bahay. Gamitin ang puting pader bilang background. Bukod sa puting pader, pwede mo ring gawing mas kaakit-akit ang iyong visuals. Pumili ng simple, malinis at solid na kulay para sa background, gaya ng light gray, brown, beige, morandi tones, at iba pa. Maayos gamitin ang malambot, pantay, at solid-colored na pader, show, kortina, shower curtain. Siguraduhing napupuno ng background ang buong frame. Siguraduhing patag at makinis ang tela ng background, iwasan ang lukot. Plansahin para mawala ang lukot. Para i-level up ang setup mo, magdagdag ng halaman, neon lights, o ambient lighting sa pagitan ng background at sarili mo. Pahusayin ang kabuuang kalidad ng iyong streaming space. Itutok ang ambient light sa dingding sa likod. Nagdadagdag ng ambience sa buong live stream area. Pwede kang maglagay ng malalaking halamang dekorasyon sa likod mo, i-coordinate ito sa iyong ilaw. Maliit na dekorasyon ay pwedeng punan ang mga bakanteng bahagi ng frame, i-adjust ayon sa aktwal na hitsura ng stream. Siguraduhin na balanse ang distansya mo ng kagamitan at ng background. Huwag masyadong malapit o malayo sa phone o sa background. Ang phone at ilaw ay dapat nasa 0.5 vs 1.5 meters sa harap mo. Ang background ay dapat 0.5 meters 1.5 meters sa likod mo. Panatilihing halos pareho ang distansya para malinaw pa ring makita ang tao sa frame nang hindi mukhang masikip ang itsura. Kung hindi ka makahanap ng magandang background, gamitin ang virtual background feature para mapaganda ang visuals mo.
Bago ito gamitin, pumili ng malinis na background gaya ng puting pader. Tandaan, magsuot ng damit na malinaw ang contrast sa background, iwasan ang parehong kulay. Kung hindi matutukoy ng system ang damit mo mula sa background. Siguraduhin ding sapat ang liwanag para ma-recognize ng maayos ng system. Ang sobrang dilim o sobrang liwanag ay makakaapekto sa virtual background. Sa madaling salita, kung maayos natin ang komposisyon, ilaw at background, mas magiging epektibo ang ating live stream nang may kalahating effort lang. Bigo Bigo!